Samantala, nababahala po ang ilang Filipino businesses sa Ontario dahil sa epekto ng welga ng Canada Post sa kanilang negosyo. Posible raw kasing hindi umabot ang ilang padala bago ang Pasko. Narito ang report ni Kisha Balatbat. Nagsimula na ang malawakang welga ng mga manggagawa ng Canada Post kung saan apektado ang ilang negosyo ng mga Pilipino. Tulad ng Calamansi Collective ni Chris Pangilinan. Calamansi Collective is a clothing lifestyle brand based in Toronto. We ship worldwide. 90% of our customer base are in the US, but we do have a huge customer base in Toronto. So we do offer a local pickup. We also offer, meetups here and there, depending on where you are. But a lot of our orders are actually shipped. So about 98% of our orders are shipped out. Ito pa lamang ang kanyang pangalawang holiday season, pero sa patuloy na paglaki ng kanyang negosyo, inaasahan niyang mabilis pang dodoble ang customers kumpara noong 2023. Kaya naman nababahala siya sa welga ng Canada Post, lalo't karamihan sa mga pinoprosesong orders para sa mga customers niya sa Amerika. A lot of our customers are US-based, and with the holiday coming up, with Thanksgiving coming up in the US, this is going to delay some of their packages, especially the bags that we have. These are really popular bags that we bring to a lot of Filipino parties, and unfortunately, it might not make it, but we're hopeful that the Canada Post strike will end soon, or at least be a rotating strike so that we can be able to ship our products. Pinili raw niya ang Canada Post para sa kanyang negosyo dahil bukod sa maayos na serbisyo, ito raw ang may pinakaabot kayang rate. Ngayong hindi pa malinaw kung hanggang kailan ang work stoppage ng Canada Post, abala na si Pangilinan sa paghahanap ng alternatibong paraan para maipadala ang orders. Ito rin ang nararanasan ng isa pang Pilipinong negosyo sa Ontario na Little Bees, isang tindahan na nagbebenta ng mga silicone products para sa mga bata, tulad ng teething toys at bottles. Nag-aalala raw sila sa dalang epekto ng welga sa kanilang kita ngayong holiday season. In-inform naman nila kami ahead kung ano yung mangyayari, na baka nga magkaroon ng problema, magkaroon ng disruption. So, syempre, as a small business owner, lalo nakakaumpisa lang namin, like hindi namin kaya ma-afford magkaroon ng delay sa deliveries namin. So, kailangan namin makaisip ng backup plan. Pagputok pa lamang ng balitang tigil trabaho ng Canada Post, mabilis na naglabas ng pahayag ang Calamansi Collective para maipaalam ang sitwasyon sa kanilang customers. Bagamat apektado ang negosyo sa welga, nakikiisa pa rin sila sa mga manggagawa. For someone who used to be part of a union, being unionized means protection, and we want to make sure that everyone in Canada is protected and given the best rights they possibly can be given as an employee and as a worker in Canada. I honestly think that there needs to be fair wages and fair working conditions for a lot of employees in Canada. Umaasa si Pangilinan sa tugon ni na Minister of Small Business Richie Valdez at Minister of Public Services Johnny Duclos sa issue para maiwasan ang mas malalapang epekto ng work stoppage sa mga manggagawa at negosyo, lalo ngayong papalapit na ang Pasko. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.